Muling nayanig ang Department of Public Works and Highways matapos magbitiw si Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng kaliwat-kanang issue ng anomalya sa flood control projects. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaniyang resignation at agad na itinalaga si Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno ng DPWH. Para sa marami, ito'y pagpapakita na nais ng palasyo ng pagbabago. Ngunit ang tanong, sapat ba ang simpleng pagpapalit ng tao sa pwesto? Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na ang DPWH ay isa sa mga ahensyang matagal nang nababalot ng mga aligasyon ng korupsyon. Mula sa ghost projects hanggang sa overpriced materials, tila ba naging normal na lang ang anomalya? Ngunit gaya ng sinabi ng ilang senador, ang problema ay hindi lang nasa ulo ng departamento. Ito ay sistematiko at malalim. Kung ikukumpara, panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ang direktiba, bawal ang korupsyon at walang sinisino. Maraming opisyal noon ang nasibak dahil sa katiwalian at hindi siya natakot na ipangalan ang mga sangkot. Ang ganitong tapang at political will ang patuloy na hinahanap ng taumbayan. Ngayon, habang pinapalitan si Bonoan, hindi pa rin matitiyak ng bayan na matatapos ang problema. Ang hamon kay Secretary Dizon ay hindi lamang magpatupad ng reforma, kundi linisin ang mismong ugat ng problema, mga district engineers, contractors, at mismong ilang mambabatas na nakikinabang sa flood control funds. Ang pagkakatatag ng Independent Commission to Investigate Flood Control Anomalies ay tila magandang hakbang. Ngunit dapat siguraduhin na ito ay tunay na independent at hindi lamang pampalubag loob sa galit ng publiko. Dahil kung hindi, magiging isa na namang palabas na walang patutunguhan. Para sa mga Duterte supporters, malinaw, ang kailangan ay pamumunong hindi nagdadalawang isip. Ang mensahe noon ni Tatay Digong ay simple, public funds are sacred at dapat gamitin para sa tao, hindi para sa bulsa ng mga politiko o kontraktor. Ito ang klase ng pamumuno na dapat tularan ng kasalukuyang administrasyon. Sa huli, mahalaga ang paninindigan. Hindi sapat ang pagpapalit ng pangalan sa itaas ng DPWH kung hindi haharapin ang malalim na ugat ng problema. Ang tunay na reforma ay nangangailangan ng tapang na ipakita ni Duterte noon at tapang na hinahanap ng taumbayan ngayon.